Ganda. Ay, ang lambot. Cheers, guys. Guys, ngayon magka-camping tayo gamit ng aking van at ipapakita ko ngayon sa inyo ang binago natin sa loob. So dati, nakikita pa yung tambol ng sasakyan. Ngayon, ang ginawa ko, nagpatong ako ng plywood sa taas para ma-maximize yung floor size ng loob ng van. Pagkatapos, bumili ako ng 3 box. At itong 3 box is magsisilbing patungan ng appliances at lamesa na rin. Tapos, ang maganda pa dito, yung 4 na side niya, pwedeng buksan. Kagaya ngayon, buksan natin yung harapan. So, maaabot mo dito yung gamit. At pwede mo ring iangat yung sa taas. Ngayon, kapag may nakapatong na appliances dito, pwede mong abutin na lang dito sa ilalim. Ito naman plywood na to, pwede siyang iangat, kaya pwede tayong maglagay ng gamit dyan. Ito naman yung computer table ko, tapos meron siyang drawer. Ito naman yung bagong cooler ko, Black Dog. At dahil wala pa akong pambili ng portable freezer, ito na muna yung gagamitin ko. Ito naman yung lagayan ng tubig. Tapos yung ibang maliliit na gamit, nandito. Yun yung aking power station. Dahil hindi siya pwedeng higa, hindi ko siyang nilagay dito, kaya dyan siya nakatayo. So tara! Testingin na natin itong pinagawa ko at let's see kung ano yung magiging kapalaran natin sa campsite na pupuntahan natin. Nung nakaraan sa campsite ni Tita Susan, naglep ako dito. Ngayon naman, katulad dun sa Camp Perea, didiretsuhin natin tong Barangay Nagbayan. Ito na yung papunta sa lep. Paglagpas mo ng tulay, may papasukan kang pababa dito sa tapat ng gas stop. So bababa tayo dito, no? May pa-off-road siya. Tapos malalim yung pababa niya. Tignan nyo. Oh, so dito, maraming campsite, oh. Dito pa lang sa bungad, meron ng campsite. Ito, oh, Camp Lambingan. Tingnan ako, mukhang dito yan eh. Ay, di. Iba to. Kaya magtatanong muna ako. No? Sir, magandang araw. Alam mo po yung camp shot? Ay, sa kabila po yun? Yan po. Ah, okay. Thank you, sir. Ayun pala. Doon pala. Tras lang natin. Buti hindi mahirap yung daan nila dito kahit hindi sementado eh. No? Kadalasan nang nangyayari, pag nagtayo na ng campsite yung isa, tapos nakita nung kalapit na lote, nagkakaroon siya ng idea na magbukas din siya. No? So, dalawa yung kalsada. Alin kaya dito? Try ko dito. Ito naman yung Angeles Campsite. Wow, ito na pala yun. Kaso yung campsite yung hinahanap ko. Ay, ayun yung campsite. Doon pala. Ito na ata yun. Ayun yung signage niya, oh. First time ko kasi dito, kaya naghahanap-hanap ako. So, andun yung signage niya, pero sandali, magtatanong muna ako. Tatabi ko lang dito sa may kubo. Okay, pumasok ako sa loob, doon. So, ang main entrance pala is doon sa harapan. Kaya lang, hindi pwede yung sasakyan doon. Yung mga nakamotor lang siguro. Tapos, dito nagtitet pitching. Kung car camper ka naman, kagaya ko, dito tayo. So, itong lahat na to is sa camp shot. Itong boundary niya is kung saan nakatasak itong mga kawayan. Kaya may mga kubo pa na ganyan. Tapos, meron pang ganito. Ngayon, ito na yung pwestong napili ko. Kasi, nasa side ng van ko is itong elevated kubo. Yung araw kasi pag lumulubog na, doon. So pagdating ng hapon, malilim dito sa side ng aking sliding door. Kaya pag binuksan mo, hindi mainit. Yun, oh. Hindi nag-move yung mga gamit tsaka yung aking higaan. Ito lang sinide ko para tumama dito yung gulong niya. Tapos doon babangga. Then yung mga inumin ko dito sa side para tumama na dito sa sliding door at hindi matumba. Ito naman hindi nagmo-move. Una, mabigat siya. Tapos nakatama dito. And then dito may stopper siya. Sinuot ko na lang yung Crocs ko kasi para hindi na ako nagtatanggal ng sapatos dahil dito ako matutulog eh. Sampa ako ng sampa dyan. So at least parang meron na akong tsinelas at sapatos at the same time.
Ito nga pala yung iba kong gamit, like yung laptop, PlayStation, bed, and lamesa. So, itong ilalim ng plywood is pwede ring lagayan ng gamit. Pati itong inuupuan ko ngayon. Hindi ko lang siya inangat kasi may 3 box dito. Pero, pwede naman siyang abutin. Ayun, malapit lang. Ngayon, sa susunod, papagawa ko ng may bisagra na para hindi ko siya binubuhat every time na binubuksan ko siya. Ngayon, para hindi pati yung bag ilalabas natin. So kung ano yung laman niya, yun na lang ilalabas ko. Para mamayang nag-setup na ako ng bed is hindi ko naaangat to. So ito nga pala yung laptop ko, ROG Strix Gaming Laptop. Dito ko muna siya ilalagay. Ito naman yung PlayStation ko. Tapos nagdala ako ng 6 na CD. Dito ko siya ipapatong. Ito naman yung higaan. Tatanggalin ko na. Para yung balot, iwan ko dito sa ilalim. Tapos ang gagamitin kong lamesa is yung maliit lang. Ito. Dahil nasa loob lang tayo ng sasakyan. Yan, ganyan lang siya kaliit. Then yung RC ko, pag gagamitin ko na lang, doon ko siya ilalabas. At yun, isasara ko na to. Then ilalatag ko na yung aking higaan. Inflatable nga pala to, na pang single lang. Ito rin yung ginamit ko last time na nag-camping tayo gamit itong van. Then hahanginan natin siya gamit itong air pump ko na napaka-cute. Yan o, air pump, vacuum, and light. Siguro ilipat ko na lang dito yung PlayStation para nasa dulo siya. Yan. Medyo dumidilim na, so ire-ready ko na yung ilaw ng aking camera. Ito yung madalas kong ginagamit. Ang Telesin camera case. Ginagamit ko to para mailagay ko tong Telesin light para pagdating ng gabi maliwanag. So didikit mo lang ng ganyan, may magnet siya. Tapos maglalak siya. Ayan. Pwede rin siyang lagyan ng ilaw sa taas. Gaya nitong pang GoPro light. Tapos may cover siyang ganyan para hindi masyado bright. Then slide mo lang siya dito. Yun, 3 na yung ilaw mo ngayon. Tapos ang maganda pa dito, pag magpapalit ka ng battery ng Osmo, bubuksan mo lang tong pinto o maabot mo na yung battery dito. Okay, di ba ito yung camera kong pang record kanina lang. Tapos ito yung Telesin na housing. So tatanggalin ko lang to dito. Tapos i-slide ko lang papasok. Tapos i-close ko na to. Then patong ulit. Then yun, meron na akong ilaw, itong Telesin, and yung GoPro light. So yun, bago dumilim, ilalagay ko na yung screen natin dito para hindi pumasok yung lamok. Ito yun, oh.
Tada! Meron siyang kasamang dalawang suction cup magkabilaan. So, yun yung pangdidikit natin sa salamin. Meron lang siyang konting siwang no. Siguro yung kasunod na size nito, yun yung mas maganda. Ganun talaga. So, subok lang na subok ng mga gamit. Tapos etong sa may electric pan, lalagyan ko rin kasi iwan ko tong nakabukas mamaya. Pero ang ititira ko, mga ganito lang. Yan, ganyan lang. Tapos, lalagay ko tong screen. Etong sa may higaan ko, isasara ko na ng todo to. Para pag nilagay ko na yung kortina, hindi ako nakikita dito banda. Yan, ganyan yung itsura ng blower ko ngayon kapag may net. Ito yung sinasabi kong kinagandahan ng box na to. Kasi tulad yan, may monitor na sa taas. So, hindi ko na mabubuksan yung itaas nito. Ngayon, pwede siyang buksan dito sa harap. Oh. So, magsiset-up na ako ng ilaw. Ito yun, di ba? Madaling mag-abot sa ilalim. Ang maganda, 4 na side pwedeng buksan, di ba? Yan, ito yung mga bagong hook. Then, yung 4 na ilaw. Sara muna natin yung pinto para hindi na pumasok yung lamok. Dahil madilim na, unahin natin yung 4 na ilaw. So, ito yung mga hook ko. Magnetic. So, dinidikit lang yan dito. Yun, lakas. Yun ganda. Kaso, kitang-kita ka sa labas. Ayan kitang-kita, di ba? So, kailangan na lang yan ng kortina. So, ang gagamitin kong pang sabit is, ito pa rin magnetic na hook. Tapos, ito naman yung pinaka-importante sa lahat. Yung kurtina sa harap. Tapos, buti meron siyang magic tape sa gitna. Kaya pwede natin siyang pagsamahin. Kasi mag-electric pan tayo sa loob ng sasakyan. Ngayon na naka-on yung electric pan ko ng sagad, itong kurtina ko gumagalaw-galaw siya, no? So may chance na masisilipan ka. At saka kapag ka umaga na, yung sinag ng araw lumulusot. Kaya para mapigilan yan, naalala niyo yung mga hooks ko na ganito. Ngayon, tatanggalin nyo lang yung hook niyang ganyan para maging ganito. So ito naman yung pang-iipit natin sa ilalim ng kurtina. Tapos yung sobrang hook, yun yung pangsasabit natin sa mga light bulbs. Bumili rin nga pala ako ng mga rechargeable batteries na AA. 8 pieces siya. Lahat AA kasi wala naman akong gamit dito na may AAA kaya puro AA muna. So ito ay magagamit para sa ating light bulbs. At saka, 4 na battery para naman sa RC natin. Eh kung minsan yung light bulbs ko, 2 line. So, kaya tama lang yung ating bilang. Pero ngayon, isang light bulbs lang muna dahil yung lamesa lang natin ang iilawan natin. Dito ko nilagay yung lagayan ng battery niya para nakatago. Ito ay pang indoor lang. Kung ilalabas ninyo, kailangan nakatago itong battery. Kasi hindi siya shielded, no? Mapapasukan siya ng tubig. Tignan nga natin. Ayun, may detalye na, di ba? Ngayon, okay na yung pang-entertainment natin, no? So, pagdating naman sa pagluluto, hangga't maaari, iwas tayo sa apoy muna. Lalo na sa butane. Kasi syempre, kulob to. Baka sumingaw, tas nagsindi ka, baka biglang sumabog, no? Tapos baka madikit yung apoy sa kurtina, tuloy-tuloy na yung apoy. Lalo na, yung higaan ko, gawa sa kahoy. Ngayon, ito naman yung nabili kong rice cooker from Tefal. Ito yung pinakamaliit na rice cooker na available sa kanila. At ang nagustuhan ko dito, touch lang siya. Hindi na siya yung katulad dati na ginaganon natin na rice cooker. Actually, sa bahay namin, ganun pa rin yung rice cooker namin eh. So, pipindutin mo dito. Ayan. So, ganyan lang siya kaliit. Ayun, tama. 4 cups lang siya. Ayun yung white rice. Ito ay 350 watts lang. So, pasok siya dun sa aking power station. Kaya niyang paandarin. Dito ko naman siya ilalagay para katabi niya yung bintana. Tapos, nandito naman sa ilalim yung power station ko. Tapos, ipapatong ko naman siya sa tabi niya. Kasi, maiksi lang yung wire niya.
Maganda sana to kung chocolate drink eh, no? Ang lamig. Talagang inintay ko pong matapos eh, no? Wala, first time ko kasing ginamit to, kaya gusto kong makita kung ano yung tsura ng kanin after niyang maluto dito. This is it, the moment of truth. Wow! Ay, ang lambot! Mukhang sumobra yung tubig ko, pero at least kanin na siya, di ba? Okay. Palalamigin ko lang yung kanin para pag sinandok ko, buo siya. Ngayon, pakita ko muna sa inyo yung laman ng cooler ko. Ito yung Black Dog na cooler. Sobrang tibay niya. Pwede mo siyang upuan. Ang tatag niya. Hindi man siya nalulukot, oh. Talagang antigas. Parang toolbox. Ngayon, para buksan siya, may rubber siyang ganyan. Hilahin mo. Yan. Tapos, yan yung laman. So, nandito yung kakainin natin ngayon. Meron tayong mga toppings dito. Pang noodles. Meron din yung mushroom. And syempre, dapat mayroon yung meat. So, malamig pa siya. Meron din ako mga drinks dito. Mamaya papakita ko sa inyo. Ayan, ganyan yung itsura ng kanin natin. Ang sarap, oh. Sakto lang, oh. Hindi pala sobrang lambot. Talagang malambot lang talaga yung Japanese rice. Ayan, ganyan lang yung bakas ng kanin sa non-stick niya. So, maganda pala talaga to, no? Kaso maselan lang, eh, no? So, bubusan ko lang to ng tubig para mawala yung ganyan, yung kanin to, eh, natuyo. Wow, kinamay ko lang nawala na yung kanin, oh. Meron akong bagong lutuan. Ito nga yung sinabi ko last time sa inyo, awada na isang set. Pero hindi ko lahat to magagamit ngayon kasi wala akong kalan na gumagamit ng butane. So yan, oh, nakita nyo, oh, kompleto. May chopstick pa siya, tsaka kutsara, tinidor. Tapos ito yung gagamitin ko ngayon, yung tong niya. Ayan, plastic, food grade, tapos rubber yung dulo. Tapos sakto noodles. Ito yung magagamit natin, oh. Tapos rubber din siya, oh. Ito, dito pisya, pwedeng pa ganyan, pwedeng pa ganito. Ngayon, pag itutuwid mo na, isushoot mo lang to, oh. Tapos maglalak na siya. Okay na. Ito naman, atrasabante lang para lumiliit siya, ayan, oh. Tapos pag gagamitin, mahaba. Yan. So, hindi ko na pala gagamitin to. Ito na lang. Para hindi na ako mahirapan kumuha ng tubig, kukuha na lang ako sa aking taon. Ito. Ilalabas ko nga pala yung iluluto natin. Ito pa. Baka tumigas yung kanin. Takpan ko muna. Based sa na-research ko, itong EcoFlow River 2 Pro ay 800 watts daw, sabi dun sa nabasa. So, ibig sabihin, kung 350 ito, talagang kayang-kaya niya, no? So, depende na lang kung gaano kalaki yung battery nito. Kasi, the more na mas malaki yung battery, di ba, mas matagal siya. Kung puro 350 ito, kung ito ay tumatagal ng ilang minuto, siguro kung mas malaki siya, mas matagal, di ba? Mas mahaba yung oras na naka-on siya.
Malamang luto na to. Ang lambot na niya. Pwede na to. Ang battery ay 62%. Maglalaro pa naman ako ng PlayStation. Ngayon, pag naligo ako, tignan ko kung merong saksakan dun. So, mabilis lang kasing ma-full charge tong EcoFlow na to. Kaya habang naliligo, ipa-plug in ko siya dun. So, sana makakita ako ng saksakan. So, ngayon, kain na. Meron pa akong power station dito pero pang motor. Kasi maliit lang siya. Etong Bluetooth naman na 200 watts. Ito, pwede to sa laptop. So, habang kumakain tayo, pwede tayo manood ng YouTube. Ayan, ito yung pagkain ko ngayon. Yan na muna. Kumbaga, nagpa-practice pa ako kung ano yung mga dapat iluto sa loob ng sasakyan. Lalo na wala akong masyadong pangluto dito. Puro rice cooker lang yung ginamit ko. So yun, ito na muna. So kain tayo. Guys, kain tayo. Ruby! So, maraming salamat sa pagpunta dito. Yes. Magluto na tayo, mamalengke na ba tayo? Ano ba gagawin natin? Ito si Ian at 5 taon na siyang videographer ni Ninong Rai. Si Ian ay may 3 hobby sa buhay ang gout niya. Ikalawa, handang bisita ni Ninong Rai na masarap ang pansit malabon na tinda ng nanay niya. Enjoy talaga manood kay Kong. Ano? Hindi siya nakakainip, nakaka-entertain siya. Ito nga pala yung leche plan. Tikman natin. Tangina, krili na ako rin yun ha. Wala kasi barangay, Siguro si Damulan. Okay, nice.
Tamis. Rekta lang eh. Kaya kaya kasi, ewan ko kung kilala mo ba. Tikim-tikim lang ako sa leche flan. Mga 2 kutsara lang, okay na yun. Pwede na yun. Sobrang tamis. Next naman, habang nanonood tayo ng Kong TV. Alam nyo ba to? Ito yung ginawa ng isang content creator ng commercial music. Ang tono niya, Dr. Pepper baby, it's good and nice to do. Ngayon, tikman natin. Ang mahal pa naman nito. Cheers, guys. Ano yun? Lasang... Ano kasing lasa yun? Basta hindi sa lasang Coke eh. Expect ko lasang Coke. Lasang cherry. Wala kasi nakalagay dito kung anong flavor. Eh, Korean yung letters eh. Pero masarap. Pag dumigay ka, lasang gamot. Lasang, gamot sa lagnat. Yan ang kinagandahan pagka nasa loob pa lang ng sasakyan. Sobrang secured tsaka ang relax sa loob. Ito naman yung kagandahan pagka meron kang water container na ganito. Hindi mo na kailangan mag-igib. Lalo na kapag magugas ka ng plato. Dito ka lang, matatapos mo yung trabaho mo. Katulad yan, isasahod ko lang dito. Kasi kung ikaw lang naman mag-isa, kasya na to. Huwag mo lang ipanliligo, mauubos yan. Pero kung yung mga ganito lang, pwede na. Ngayon maliligo na ako, no? So pagpunta ko doon, yun nga, hanapan ko ng saksakan yung power station. Although, nasa 62% pa naman yung power niya, makakapaglaro pa ako kahit isang game lang. Pero syempre, mas maganda kung full, di ba? Para mas mahaba yung laro. Ayan, para makita rin natin yung CR nila. Buti malapit lang. Ito yung papasok ng campsite nila. Ayan, maliwanag naman dito. Sa mga gusto mag-tent, dito pwede. Ay, mukhang marami na nag-camping dito. May mga tables and chairs pa. Mukhang pwede yung RC natin dun, bukas. Tapos ito naman yung CR nila. Okay, may kuryente. Ito. Ang dami saksakan, no? Paldo. Okay, check muna tayo ng CR. Wala nakalagay kung pang lalaki o babae. Grabe, ang laki ng CR nila. Tignan nyo. Ang haba. May shower pa. May balde. Ito yung sabitan. Ayos oh. Mukhang bagong gawa lang tong CR nila. Dito sa kabila. Okay. Pare-pareho lang yung CR nila. 4. Magkasama yung toilet tsaka yung shower. Ang laki. Tapos yung bubong niya. Yung hindi ko alam ang tawag dyan eh. Okay, so ang gagawin ko, iwan ko na to dito. Dito na ako maliligo. Ngayon, dadalhin ko yung power station dun para ma-charge siya habang naliligo ako. Promise, mabilis lang yun. Ma-full charge. Yeah. Nice. Grabe yung wattage na pumapasok. 855. Kaya ang bilis niya ma-full charge eh. Ayan, katatapos ko lang maligo at check ninyo yung power station ko kung ilan na. Ayan o, 92% na. Ayan yung maganda sa power station na to, no? Matagal mo siyang gagamitin pero ang bilis niyang ma-charge. Kaya pag halimbawa, nag-camp tayo somewhere, ba, sa tabi lang ng daan, then nalobat na yung ating power station. Pwede tayong makicharge kahit saan, di ba? Mabilis lang. Hindi siya yung kagaya ng mga e-trike na 8 hours mo i-charge. O yung mga e-scooter, di ba, matagal silang i-charge. Ihatid ko lang tong damit sa sasakyan. Tingnan nyo, pagbalik ko ulit dito, puno na yun. Ayun, okay naman yung CR nila. Sobrang lakas ng shower. Pero ang maganda dito, hindi malamig yung tubig. So nakita nyo, hindi ako nagpainit ng tubig. Tsaka hindi rin talaga ako makakapagpainit ng tubig. Wala akong stove.
Yun o. 99% to. Matagal-tagal na paglalaro na naman to. 100% ayos. Yeah. Tingnan niyo siya, oh. Ang galing niyang mag-karate. Eto na yung master. Wow! Etong game na to na Sifu o Saifu is matagal na. Ngayon, yung graphics niya parang sa Riot Games. Tapos, itong laro na to, kapag, halimbawa, nade-dead siya, tatanda siya hanggang sa, yun, hindi ka na makaka-revive. Halimbawa, ngayon, yan, no, mga nasa 25 years old pa lang siya, no? So, pagka natatalo siya sa kalaban, tatanda siya. Halimbawa, ito. Ayan, ito pala yung age niya, 20 years old. O yan, na minus 1 siya ngayon. Ngayon, naging 21 years old na siya. Yun ang gusto ko dito sa game na to, yung fighting scene, nakaka-enjoy siya. Halimbawa yan, ilang beses na siyang na-dead. So, ang age niya ngayon is 46 years old. Yung itsura niya kanina, ayan, mas matanda, medyo pumuti na yung buhok. Tapos, ang disadvantage niyan, mas bumabagal yung kilos niya. Dito sigurado na ang kanyang kapalaran. Ayan, dalawa na lang yung life niya. 51 years old na siya. Ay, grabe, mas tumanda na siya, oh. Oh, wala na. Yan na po ang kanyang game over. Okay, ang problema lang sa game na to, pag, yun nga, na-deads ka na, back to zero siya. So, wala siyang save or checkpoint, kaya yun. Pero, mabilis lang yung game na to. Pag natapos mo na yun, then, tapos na yung game talaga. Ngayon na nakapag-enjoy na ako maglaro, check natin yung Echo Flow kung ilan na lang natira. Ayun, 59%. Or 58% na, ayan. Kung from 100%, sulit na rin kasi hindi pa naman ubos, tas natapos ko na yung game. So, tumatagal naman siya. Mabilis pa siyang mag-charge, diba? Ngayon, ang pinag-iipunan ko is makabili ng mas malaking power station. Yung sagad ng malaki, yung nasa 80,000 pesos para sulit, diba? Tsaka para hindi tayo charge ng charge. Ngayon, ito, magiging pangluto na lang. Tapos, para sa appliances, yung malaki. Off na muna natin ito. Inaantok na ako pero gusto ko mag-midnight snack. So habang kumakain tayo, gusto ko may napapanood. Meron akong pagkain dito. Eto.
Ito yung masarap. Para hindi na tayo gumamit ng plato. Sarap talaga nito. Ito yung madalas kong pinapanood. Sa kanya ko rin nalaman itong box na to. Tingnan nyo, pareho kami. Ayan yung table niya. Tapos itong power station niya yung gusto kong bilhin. Ayan, ganyan yung box ko, di ba? Oh, pareho kami ng setup. Yung bubong niya, naka-binil. Ayan siya. Parang ako lang, no? Meron nga pala akong bagong biling ilaw. Ngayon ko pa lang siya matatry. Well, hike din yung tatak, kaya gusto ko siya. Ngayon, off muna natin yung mga ilaw. Marami siyang ilaw. Yung una, yellowish white, tapos orange, tapos white na nakatutok sa baba. Tapos pagka double tap, kulay red siya. Isa pang tap, magbi-blink naman siya. Then isa pang tap, bibilis. Pag in-on mo siya, marami siyang mode. Unang pindot, yan, yellowish white. Tapos pag in-hold mo, meron din siyang may adjustment siya. Yan yung pinakamahina. Then isa pang pindot, yan, orange siya. Meron din siyang adjustment ng liwanag. Ang galing, parang lamp. Pag matagal na siyang naka-on, tas isang pindot, mamamatay kasi siya. So kung gusto mong palit-palitan, dapat mabilis. Isa. Tas yun. Ganyan yung isang ilaw niya. Then isa pa, yung bright. Yan, bumalik lang siya sa dati. Yan, para tayo naka-opisina habang kumakain. No? Ganito naman yung POV ko. Sarap lang tumambay. Ayan, maghahanda na ako para matulog. Ayan, good night muna. Sigurado magigising ako sa init ng araw bukas. Ay, mamaya na pala. Umaga na pala. Off ko muna yung mga ilaw. Good night. Sabi ko na magigising ako sa init. Grabe ang init. Nagpapawisan ako. Ang init. Init. May nakatabi nga pala akong, hindi naman sila nakatent Nirent nila yung kubo dito sa tabi natin. Ayun yung sasakyan nila. Tapos sila nandito sa second floor. So ngayon, ang gagawin ko, dahil pwesto nila to lalo na mamayang hapon, magiging malilim dito, dapat dito sila Ayan, so doon ako pupwesto. Ihaharap ko dito yung sasakyan para yung sliding door nakaharap doon at para mas malapit na lang ako sa CR. Presko. Biglang lumamig.
talaga dito. Wala kasing puno eh. Hindi ka lang makakapag-stay dito sa van talaga kapag wala siya sa ilalim ng puno. Unless nasa malamig tayong lugar. Kaya sa susunod na gagamitin natin yung camping van natin, bandang Baguio na tayo or Mountain Province. Tignan ko sa mali ko, baka mayroong lugar doon na malamig. Ito nga palang pantakip ko ng bintana. Ngayon ko lang napansin. Pwede pala siyang ilagay ng paganyan. Oh. Tapos isabit mo na lang ng ganyan. Ayun o. So hindi na kailangan ng suction cup sa labas. Kasi natatanggal yun pagka naiinitan. Ito, fit siya o. Sakto lang. Halimbawa, meron pang siwang na ganyan, no? Tapos sobrang maraming lamok sa lugar. Pwede mo naman siyang iusog dito. And then, i-adjust mo lang yung bintana. Ito na lang pala, no? Pwede mo pang i-adjust. Ayan. Para matakpan lang. Oh. Hindi ka na mapapasukan ng lamok ngayon, di ba? Ito namang blower ko na to, wala naman akong nakitang problema sa kanya, lalo na sa power consumption kasi matipid naman siya sa battery kasi kagabi ko pa to ginagamit. Ngayon, 76% pa rin siya. Ngayon pa yung lakas niya. Ang nakikita ko lang problema is yung pandikit na nilagay ko. Di ba nakabilad to? So pag nainita, natatanggal. Okay naman siyang gamitin, hindi siya nag-overheat. Medyo maingay lang, tulad ngayon, no? Ngayon dun sa pinapanood ko sa YouTube, gusto kong humanap ng ganun. Yung talagang para sa bintana. Ang kailangan ko na lang bilhin yung pampirito. Meron na akong panglaga kaso maliit lang. So kailangan ko yung pamprito na pasok dun sa wattage ng aking power station. So umorder na ako. Sa next na magka-camping tayo gamit itong van. O yun, dun na tayo makakapagluto. Dito. Ayan, dito na lang. At ngayon, dahil wala akong pagkain na pwedeng iluto. Actually, meron akong dalang pagkain pero hindi ko kayang iluto dahil ito lang ilutuan ko. Maglalaga na lang ako ng itlog. Tapos, portable aircon na lang sana, no? Kahit sindihan lang siya ng 10 a.m. to, let's say, 4 p.m., ganun. At saka, importante talaga sa campsite, may puno talaga. Meron pa nga pala ako ditong leche plan. Kalimutan ko. Pagtsagaan ko na to. Gusto ko sanang tikman tong Jack Daniels na Coke. Pero, puro sugar na kasing kinain ko. So, eto kaya. Paano kaya to, no? Siguro ito na lang. Dahil gutom. Ang sarap eh. Para kung sinorvive yung buhay ko sa disyerto. Buti na lang may cooler tsaka marami akong dalang tubig. Sa pagka-camping, sa hapon at gabi lang talaga napakasarap. Pero pag tanghali talaga, naku po, kahit anong ganda ng tent mo, talagang wala. Mainit. Okay na to. Nakailang kutsara lang din ako. Kung maganda rin talaga ang view dito sa bandang kanan. So itong cooler ko, pwede mong upuan. Ayan. Tapos, dito ka lang, oh. Kaya lang, puro puno nakikita natin. Ayan. Ang tunay na view ay nasa kaliwa. Kung may pagka-introvert ka, pwedeng-pwede yung ganitong ginagawa ko. Hindi mo na kailangan lumabas sa van. Nandito na lahat ng pangangailangan mo. Problema lang talaga, mainit. Pero kung nasa malamig kang lugar, sarap. Tapos napakaluwang pa. Dito lang talaga bumabawi itong campsite na ito sa marami niyang puno. Halimbawa, punta tayo sa loob. Ito sa loob nila, di ba, maraming puno. Ang maganda pa dito, meron silang iniwan na duyan, dalawa. Siyempre, dito tayo sa may malapit sa sasakyan. Medyo mataas nga lang tong duyan niya. Yan. Oh, ganda. Luto na.
Ang percentage ng aking power station ay 31%. Sulit! Dahil sa mahalang gas. Ito yung kakainin natin. Itlog. Buti na lang may yelo pa. Makainom pa ng malamig. Okay, so na-testing na natin itong bagong setup natin sa van at nakita talaga natin kung ano pa yung mga kulang, lalo na sa pagluluto. So guys, kung meron kayong alam na pinagpiprituhan sa loob at gamit ng kuryente, baka pwede nyong isuggest dyan sa comment section. Try nating humanap. At sa iba nating mga gadget, ang kulang na lang dito is portable freezer at syempre yung malaking power station. And then, so far okay na eh. Wala na akong maisip eh. So sa lutuan na lang talaga. Kasi tulad ngayon, nakita nyo naman kung ano lang yung kinain ko at kung ano yung kalagayan ko dito. Oy, by the way, aircon nga pala, kailangan din natin dito yung portable. So kapag may aircon, kailangan may power supply. Kailangan natin ng malaking power supply. So tignan natin, nag-iipon lang ako ng pambili ng bagong power station kasi medyo mahal yun. At importante ito, itong van okay na. Yung power station, madali na lang yun basta may pera, di ba? Okay, and then next camping naman natin is magmumotor naman tayo at meron akong bagong device na nilagay sa aking motor. Mukhang may bagong magka-camping, nakamotor siya eh, no? Okay, so excited akong ipakita sa inyo yung nilagay natin sa motor at malaking bagay yun para mas mapadali yung pagta-travel natin. Okay, maraming salamat nga pala sa mga umabot hanggang dito at ako yung magliligpit na para hindi lang magtumbaan yung mga gamit. Sa mga pupunta dito, mag-ready lang kayo sa init. Kung pupwesto kayo dun sa pinagpwestuhan ko, di ba? Pero kung magte-tent naman kayo sa may maraming puno, okay naman dun. May boom pala dito, alas 10 sinasara to. At huwag kayong mag-alala sa mga nakasedan naman or mababa yung kotse. Pwede siya kasi may nag-camping dun, nakakotse. Right, maraming salamat. Next camping is nakamotor naman tayo and hindi naman sa Zambales, ibang lugar naman. Siguro, rektayin na natin sa Baguio, no? Sige, bahala na, hindi ako makapangako. Basta surprise na lang. Salamat guys, see you next camping. Hindi ako makatiis. Sige na nga, tikman ko lang. Hindi ko naman uubusin. Puro tikim ang ginawa ko. Cheers. Tikim lang. Hindi pala ka soft drinks to. Whiskey pala to.
Negative. Ayaw ko.